Mahirap nga namang kalaban ang inip. Pero anong magagawa natin? Maraming pagkakataon, kailangan talaga nating maghintay. Ang mundo ay hindi amusement park na pwedeng bumili ng express para hindi na pumila at maghintay. Kahit pa may PWD at senior citizen card, walang makakalusot sa paghihintay. Ito ang panahon na paghihintay sa taon ng liturhiya ng ating simbahan. Ang Adbyento ay mula sa salitang advenire, nangangahulugang pagdating. Kaya naman ang unang 2 linggo ng ating Adbyento ay nakatuon sa pagdating ni Jesus sa wakas ng panahon. Samantalang ang huling 2 linggo naman ay nagbabalik tanaw sa unang pagdating ni Jesus sa mundo noong Christmas Day, noong unang araw Pasko ng kanyang pagsilang. Hinihintay natin ang muling pagbabalik ni Jesus in the last day, sa huling araw. Nakabatay ang ating paghihintay sa katotohanang hindi binigo ng Diyos ang bayang Israel sa paghihintay sa isusugong Mesiyas, tulad ng isinisaad sa atin sa unang pagbasa mula kay Propeta Jeremiah. Sabi, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at Juda. At sa panahon yon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David, ang Diyos na tapat noon paman. Naniniwala tayong tapat pa rin hanggang wakas ang Diyos. Kaya naman, may katiyakan nating tinatanaw ang hinaharap. Kung kailan muling babalik si Jesus, ayon na rin sa kanyang sinabi sa banal na kasulatan. Ito ang ating hinihintay. Pero, may kamalayan ba ka bang naghihintay? May kamalayan bang naghihintay tayo? Kung oo, paano ba tayo naghihintay? Napapansin natin, maraming irritable kapag naghihintay. Nagmumura kapag hindi umuusad ang sasakyan sa kalsada, o kaya naman nagiging bugnutin. May iba namang nililibang na lang sarili sa pagbabrowse sa SOCMED o panunood ng K-drama o pagbabasa ng mga Wattpad o Netflix o ano pang mga nililibang ang ating mga sarili. Naalala ko rin nung panahong madalas kaming sumakay sa jeep, nag-uusap ang mga tao kahit hindi kikilala, kahit hindi sila nakita noon pa. Wala pa kasing cellphone, kaya hindi kanya-kanya libangan. Sa kabilang banda, nakatutuwa din namang may nagdarasal habang naghihintay. Tunay nga sa mga panahong nakakaubos ng pasensya ang paghihintay. Numulutang din ang lamang, ang lakas at kahinaan ng ating pagkatao, ang mabuti o masamang ugali na mayroon tayo sa ating paghihintay. Kaya naman, ano ang magandang maipapayo natin sa pagsisimula natin sa panahon ng paghihintay? 3 P po. Una, patience, pasensya. Mahalaga ang pasensya sa paghihintay dahil ito ang nagpapanatili sa atin sa paghihintay. Habaan natin ang ating pasensya sa mga tao ating hihintayin at hindi pa dumadating. Kung walang pasensya, bigo na ang laban bago pa man din ito magsimula. Pangalawang P, perseverance. Ang paghihintay ng nakatunganga lamang ay lalong nakakainip at madaling sukuan. Katulad ng storya ni Juan Tamad na naghintay lamang sa bayabas na mahulog sa kanyang harap. Subalit kung abala naman ang may karawan, kahit papaano'y nalilibang na may kabuluhan. Tulad ng sinasabi sa 2 pagbasa ngayon,
Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pagmumuhay ninyo ngayon, pamumuhay na ayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Sabi ni Pablo. Pangatlo, penance or penitence. Lila o kulay ube ang tampok sa panahong ito bilang panawagan sa atin na magsisi sa kasalanan at magsumikap sa ating pagbabagong buhay. Mainam kunin natin ang pagkakataon sa mga panahong ito upang iwasan at talikuran ang kasalanan. Ayon nga sa sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, mag-igat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing. Mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi kayo handa. Kaya mga kapatid, tayo ay manalangin sa Panginoon sa ating paghihintay. Nawa tayo ay may paghihintay ng may pasensya, ng may paggalaw, perseverance, at may pagbabagong buhay. Penance o penitence. Simulan natin palagi ang Adbento sa pagsapit natin ng Pasko ng ganitong mga pagkakataon ng ating buhay. Perseverance, patience, at penance. Amen.